So today, part of our series or ating pinag-aaralang Kingdom Alignment is a secret to Christ-likeness. Okay? Secret to Christ-likeness. Sabi nga, nais po ng bawat isa sa atin na maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Amen? Na tayo'y mga anak ng ating amang hari at tayo'y kanyang mga, ay ito pala yung tatang ko. Hello, Tang. Good morning. Naku, tadaramdaman. Akala ko nanonood siya doon. Anyway, nais na tayo'y maging kawangis at nais nating maging kawangis tayo. Amen? Na tayo'y ma-transform ayon sa wangis ng Panginoon. That you become what you behold. Sabihin natin, you become what you behold. Isa pa, you become what you behold. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Okay? So sa atin po ay nai-impart ang kaluwalhatian ng Panginoon sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga sa umagang ito, tanggalin natin sa ating isip yung imposible. Diba? Maring sabihin natin, maging kamukha ni Jesus? Diyos siya eh. Tao lang ako. Diba? Pero anak tayo ng Diyos. Amen? Lahat po ng nakakaunawa, siya'y anak ng Diyos. Magsabi ng Amen. Alam niyo po, nung si Precious ay siguro 2 years old, no? Idol na idol po niya si Bishop. Okay? Meron siyang pajama na dito yung bukasan, di ba? Usually yung mga pajama ganyan. But mag-church po kami, syempre mga dress po, yung mga binibili ko. Sabi niya sa akin, Ma, buri ko barong. Barong? Wala ka namang barong. Buri ko barong. Kalupa ng papa ko, barong. Sabi ko, ting barong mo. Kinuha po niya yung pajama niya, yung pantaas na dito yung yung butones. Sabi niya, ining sulot ko kalupa ng papa. Natawa po ako sa kanya. Talagang, di po ba naturally parang sinasabi, pag daw anak na babae malapit sa tatay, tama ba yon? Mostly, So, napaka-fond niya kay Bishop at pag si Bishop nakikipagkwentuhan, tinitignan niya siya. Pag gumanyan siya, gumaganyan din siya. Pag nakaganyan si Bishop, gumaganyan, tinitignan ko siya. Nandun sa side, sabi ko po kay Bishop, ginagaya ka ng anak mo. Okay? Alam niyo po, tayo'y mga anak ng Diyos na habang patuloy tayong, as we seek God, pinagmamasdan yung kabutihan ng Diyos, nag-radiate sa atin yung kaluwalhatian po ng Panginoon. Nagiging kawangis tayo ng Panginoon. Tignan mo nga yung katabi mo, kung sinong kawangis. Ninong kalupa na, nagiging kamukha na ba siya ni Jesus? Alam niyo po, every time na tayo magbasa ng Bible, manalangin, tayo ay mag-attend ng mga gawain, maging ambition natin, maging desire natin na maging kamukha tayo ni Jesus. Amen? Amen po. Okay? Kung wala pa yan sa ating isip, ilagay na natin ito sa ating mga kaisipan ngayon na maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Okay? Yun pong Greek word na translated beholding, yung Greek word po is katotrizomenio. Means to gaze upon, pagmasdan, tignan, contemplate, pag-isipan, or to reflect as in a mirror. Okay? Di ba pag nagsasalimin ka, you gaze upon your face. Tinitignan mo ng maayos ang iyong mukha. Okay? So, ayos ba yung lahat sa mukha mo? Kaya ka nga nananalamin tinitignan mo. Tama ba? Sino po dito yung nanalamin ka pero hindi ka naman nakatingin? Walang ganon, di ba? So, beholding is like gazing in a mirror. The principle is what we continually behold shapes what we become.
kung ano yung palagi mong tinitignan, nagiging ganoon ka rin. Naniniwala po ba kayo dyan? So we were never saved to stay the same. Hindi po tayo naligtas para manatili lang tayong kagaya lang ng dati. Amen. Sinasabi ng iba, I don't think so. Pero as we really behold the beauty of the Lord, we become beautiful. Amen. Not just in the sight of the Lord, even in the sight of other people. Kaya nga merong nagsasabing, wow, blooming ka. Anong sikreto mo? Anong sinasabi natin? Si Jesus, di ba? Aba, parang bumata ka. Ba't ang ganda-ganda mo? Ba't ang ganda ng smile mo? Okay? Because, nung tinanggap natin yung pagpapatawad, yung pag-ibig ni Kristo, ito yung nagsimulang bumago sa atin. Amen? Isipin mo ba naman, napatawad yung iyong mga kasalanan at minamahal ka ng Diyos? Hindi po ba masaya yon? Amen? Kaya nga, let us always focus on the love of our Lord. We are not merely attending church. Hindi lang tayo basta uma-attend na parang ritual. Palagi natin itong sinasabi. We are not ritually just attending church. We are becoming something like God. Okay? Yes. Dati hindi tayo interested sa presensya ng Panginoon. Hindi tayo ganun ka-interested sa malalim na panalangin. Hindi tayo interesadong magbasa ng salita po ng Panginoon. But when we started relationship with Jesus, nagkakaroon tayo ng ibang desire sa puso natin. Amen. So pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nababago yung ating mga kaisipan. We become what we behold. Ulitin po natin. We become what we behold. Siguro kung araw-araw ay tinitignan mo yung picture ng isang tao, no? Eventually, magiging kawangis mo siya. Bakit? Kasi yung tinitignan mo, ibig sabihin, gustong-gusto mo yan. So, kung yung kilay niya, hindi kamukha ng sa'yo, pwedeng gayahin. Diba? Maganda to. Siya maganda. So, magpapaganon din ako. Yung buhok niya ganito. Ganun. Eventually, nagiging pareho na. Maging sa mga kaibigan. Sabi ng kasabihan, tell me who your friends are and I tell you who you are. Kung sino yung palagi mong sinasamahan, kung sino yung palaging ka-company mo, nagiging kamukha mo na rin siya. Nung college po ako, meron akong kaibigan, si Ningning. Si Luna. Luna ang kanyang pangalan. At yung tayo po ni Ning, straight siya. Kasi meron siyang scoliosis, so intentional siyang naka-straight at pag siya'y naglakad, ganito. Sabi nung mga kasama ko sa church, bakit kalakad mo na yung Ningning? Kamukha mo na yung lakad ng kaibigan mo. Diba? Kasi yung palaging nakikita mo, yun yung palaging kasama mo. Napakaganda. Pag masabing, kawangis mo si Jesus. Parang ikaw si Jesus kung magpatawad. Parang ikaw si Jesus kung magmahal. Parang ikaw si Jesus na magkaroon ng kapayapaan sa puso. Diba? One of the greatest tragedies in the church today is that many people attend church for years but never clearly understand what God is trying to make them become. Mahabang panahon ka nang nag-church, pero hindi mo pa rin maintindihan at maunawaan kung ano ang nais ng Diyos na maging ikaw. Amen? Sa umaga po bang ito, naiintindihan po na ba natin kung ano ang nais ng Diyos na maging tayo? Diba? Let us contemplate, evaluate. Alam niyo po, ito yung palagi nating sinasabi dito, yung panalangin natin, yung pagbasa ng Bible,
Yung pagsamba, hindi lang dito. Isa't kalahating oras o pag ako 2 oras o higit pa. Ang oras para sa Panginoon. Tama ba? Kung hindi, pag-uwi natin, meron tayong oras na manalangin, sumamba, magbasa ng salita ng Diyos. At sa buong 1 linggo, nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, tayo ay nakikinig ng mga pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa palagay mo ba sa 1 linggo na palaging naririnig mo yan, no, nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, ano ang magiging kondisyon ng ating puso? Subalit ang karamihan nangyayari pag-uwi natin sa bahay, okay, thank you Lord for this Sunday, nakapag-church na ako. And the rest of the week, all your ways. Ikaw nang nasusunod sa lahat. Ikaw nang magdidesisyon sa lahat. Magpipray naman ako sa soaking. Don't get me wrong po, don't get me wrong. Subalit, binubukas lang po natin ano yung nagiging norm. Ano yung nagiging normal sa marami? Bakit naiisip natin ang hirap maging kamukha ni Jesus? Ang hirap maging kawangis ang Panginoon. Sapagkat nandito ka sa mundong punong-puno ng maraming mga bagay na hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon at ikaw ay nakikisalamuha. At alam mo, pumapasok sa iyong kaisipan na ito dapat yung gawin mo, subalit patuloy kang natatangay sa nakikita mo at nararamdaman mo sapagkat ang puso't isip mo'y puno ng iyong sarili. Napupuno ito ng ating sariling damdamin at kaisipan na binibigyan natin ng lahat ng dahilan kung bakit tayo ganyan. Subalit kung titignan natin sa araw-araw, no, palagi nating we always inquire of the Lord in prayer. We always pray things, yung mga ginagawa nating bagay sa Panginoon. We meditate the word from the Lord. Binabasa natin ang salita ng Diyos. Tayo'y sumasamba sa Panginoon. Sa maghapon, yung parang wala ka naman sa church, pero parang nasa church ka. Then we become more sensitive. Nababago yung isip. Kapatid, nais ng Diyos ngayon na matanggal yung lahat mong dala na maling kaisipan, maling damdamin, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Amen? Church is not merely weekly gathering. Hindi lang po ito yung sinabing church sa loob ng church. We are the temple of the Holy Spirit. Sabihin mo, I am the temple of the Holy Spirit. Sabihin natin lahat. Yung iba, hindi kumikilos ang bibig. Pasensya na po ako, teacher. I am the temple of the Holy Spirit. Isa pa, I am the temple of the Holy Spirit. Dahil tayo templo ng banal na spirito, no? Church is a divine transformation center. Amen? Dito at sa ating kalooban, patuloy tayong natatransform. Amen? Amen po. Kulit ko pa-amen kung pa-amen eh. Alam niyo naman po yung sikreto bakit ako nagpapa-amen. Para hindi antukin. Yan. Nagiging mas katulad ba ako ng Panginoong Jesus? Nagiging mas mapagpakumbaba ba? Nagiging mas mapagmahal? Mas matatag ang pananampalataya, mas kapakinabang sa kaharian ng Diyos. Amen? Naidadala ba natin? Naisusulong ba natin? Or else, kung wala pong nangyayari sa ating buhay, kapatid, nasain natin na mas maging matatag yung ating pananampalataya, mas maging mapagpakumbaba. Yung luma nating isip na palaging ako, paano naman ako? Paano naman ako? This time, napapalitan po yan ng isang sacrificial mindset kabukha ni Jesus. Amen? Jesus did everything for us because He loves us. God sacrificed His Son Jesus para lahat tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the love of our God. Amen? At yan yung magta-transform po sa atin. Diba, dati,
Hindi ka marunong magpatawad. Lahat ng natutong magpatawad, magsabi ng amen. Magtaas ng kamay. Mumagayway. Ayan, thank you Lord, thank you Jesus. Amen? Sapagkat kung hindi tayo magiging mapagpatawad, malungkot ang buhay. Maaring mapupuno ka ng mga karamdaman sa iyong katawan sapagkat ang galit, ang hinanakit ay nag-a-attract po ng sakit. Hindi lang sa spirito, pati sa katawan. Amen? Kaya nga, just like Jesus, no, nag-grow yung ating pagmamahal. Yung bawat sermon na ating pinapakinggan, bawat panalangin na ating ipinapanalangin, bawat pagsubok na ating nalalampasan, at bawat pagsunod natin sa Diyos ay bahagi ng proseso ng pagbabago. Hindi lang ito sinasalita ng mga kabataan. Radicals! 2026! Tama, meron pa bang ganyan? Pagbabago! Pagbabago! Ayan. Ano mang intonation. Bass man, tenor man, soprano man. Sinisigaw ang pagbabago. Hindi lang dito sa ating bibig, kung hindi nagmumula sa puso. Nakikita. Amen? Makikita natin yan sa loob ng ating tahanan. Diba? Kung ano yung pagbabagong nangyayari. At sa loob ng tahanan, huwag tayong maging bully, ha? Oo. Nag-church ka na. Huwag ganyan. Magtulungan po tayo. Amen? Maging kawangis ni Jesus. Transformation is impossible without a vision. Kung hindi natin nakikita yung ating sarili na binabago ng Diyos, no, hindi mangyayari yung pagbabago sa atin. Amen? And of course, hindi po natin ito gawa. Ito'y biyaya po ng Panginoon. Subalit, napaka-importante maging desire po natin. Kagaya nga po ng nabanggit ni Bishop nung nakaraan. No? 2 years na ninigarilyo siya, pero dumating sa kanya, Lord, ako naborini, ayoko na to. Nagsisinungaling. Sabi ko nga, yung mga bagay na yan, nadaanan nating lahat, yung pagsisinungaling. White lie, black lie, di ba? White yamo naman eh. Di ba? Eh baka naman kasi, kaya hindi ko yun sinabi. So, nasasanay tayo doon sa mga kasinungalingan na parang casual lang. Subalit pag nasa iyo si Jesus, even the holiness of God is imparted. Hindi mo na maatim na magsinungaling. Lahat ng nagkakaroon ng ganong damdamin, magsabi ng amen. Eh, mo na ayam-yam, lalo naging asawa mo, na maglaram ka. Lahat ng may asawa, magsabi ng amen. O, kumonte. Nag-iisip, ay pamo, sagli. Wapen, ay nakupin maglaram. Alam niyo po, pag walang taguan, o pagsisunungaling, no, masaya lang ang pakiramdam kasi wala kang tinatago. Yung taong may tinatago parang manok na lumulukob. Yung inuupuan yung itlog. Nanya kayong Tagalog yung lulukob. Lumilimlim yan. Nauubusan ako ng Tagalog vocabulary. Ano? Yung naglilimlim ng yung itlog, papalapit ka, gumaganyan na yung manok. No? Kasi parang baka naman. Pero pag merong kalayaan, kahit na minsan intentionally sinasaktan, dama mo pa rin yung pagmamahal ng Diyos. Amen? So, tignan natin, let's have a vision of a transformation. Amen? Sapagkat yung pagbabago ng bansang Pilipinas ay magsisimula one person at a time. Sabihin mo, one person at a time. Kung lahat tayo, ganyan tayo, katuwid sa harap ng Panginoon, siguradong makaka-impluwensya tayo ng ibang mga tao. Amen. No one can become what he cannot see. Kung hindi mo yun nakikita, hindi mo ma-achieve. No athlete trains without seeing the prize.
No architect builds without a blueprint. Diba? Hindi nakakapag-build ng isang building kung hindi nakikita kung ano yung binibuild. So, merong vision. No traveler reaches a destination without a map. The map! The map! Sino kasi yan? Si Dora, the Explorer. Aba, ngayon, very much available. Google Map. Diba? Madaling mapuntahan. So, kung wala kang, sandali, diba? Wala kang nakikita, mahirap makarating doon sa destination. Likewise, no believer experiences true transformation without a clear picture of God's purpose. Nanong burina ning Ginoo para kanako, ano ang nais ng Diyos para sa akin? Anong nais ng Diyos na maging ako? Transformation begins with revelation. For you are a chosen nation. For you are a chosen generation. A holy nation. Ano pa kasi? Bigla akong nakalimutan. Peculiar people. People that belongs to God, that you may show forth His praise. Okay? Upang papurihan ang Panginoon. So yung mga bagay na yan, yun tayo. Yun yung nais ng Diyos sa atin. A royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. So make it a revelation, makita mo yun. Pag hindi, pag wala kang nakikita, walang mangyayari. When God shows you who He is, He simultaneously shows who you are becoming. We become what we continually behold. Habang binagmamasdan natin yung kabutihan ng Diyos. Minsan, punong-puno ka ng hinanakit sa Diyos, pero ginigising ka pa rin niya sa bawat umaga. Punong-puno ka ng tanong sa puso mo, pero patuloy ka pa rin pinararamdaman ng kanyang pagmamahal. That whenever we approach God in prayer, we just sense His power in our lives. Alam niyo po, ito lang humihinga tayo kapangyarihan ng Diyos sa atin. Amen. Sabi ng isang song, as I behold you, I'm changed from glory to glory. As I adore you, my heart falls prostrate before you. My soul cries, holy, 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 holy is our God and King. As I behold you, just like Moses, dito po sa talatang ito ay napag-usapan. Si Moses, nung nandoon siya sa bundok, 40 days, kausap niya yung Diyos. At nang siya'y bumaba, nasisilaw yung mga tao. Hindi niya napansin na nagniningning na yung kanyang mukha. Anong ginawa niya? Tinakpan niya ito. Upang makaharap niya yung mga tao. Hindi lubusang matingnan. It was physically done. Nangyari kay Moses. Sa panahon natin ito, maaring literally, hindi natin makikita yung ilaw sa mukha ng mga tao. Subalit yung kalwalhatian ng Diyos, yung pag-ibig, yung kabaitan, patuloy nating makikita sa mukha ng bawat isa. Tignan mo nga, nung magning-ning niya, kasiping mo, opo, tama, tudtod siya. Gisingan me. Oh, alam ko, pag puyat ka, mahirap, lalo na pag pagod, ano? When God shows you who He is, He simultaneously, yung kasabay nung revelation, no, nililiwanag yung ating mga mukha. Nililiwanag niya sa atin kung,
Yun pala. You are more than conqueror through our Lord Jesus. Habang nakikita mo yan, nalalight, wapin eh. Diba? Hindi ako tanulan. Hindi ako hanggang dito lang. Ako'y mananagumpay. That is a revelation. You begin to see that you are a champion. You are a more than conqueror. Sige po, palakpak para sa Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Kaya nga po, whenever we hear the Word of God, we receive it with faith in our heart na ito'y mangyayari sa atin. Yung iniisip ng tao na imposible. Hindi naman ikaw si Jesus. All things are possible. Ito'y nangyayari. Maraming mga tao ng Diyos, the men and women of God, who really lived like Jesus. Sa Tagalog po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, habang minamasdan natin ang kalwalhatian ng Panginoon, tayo ay unti-unting binabago upang maging katulad niya. O take note, unti-unti. Baka sabihin natin, balak mo saan kawangis Jesus? O tika, makanyang kanggangen. Unti-unting binabago ng Panginoon. Bawat bahagi ng buhay natin, tinatransform ng ating Diyos. Hindi instant, but gradually, God is changing us from glory to glory. Kung dati makataka, nabawasan na. Dati kung ano-ano yung sinasabi mo, natanggal na yun. Aba, maaring matampuhin ka pa rin. Then, hindi ka na matampuhin ngayon. Lahat ng hindi na matampuhin ngayon, magsabi ng amen. Amen. Salamat po sa iba na hindi pa maka-amen. Kasi we know work out pa ni Lord. Amen. We know work out pa ni Lord dyan hanggang sa naging kaganapan sa atin. Hanggang sa sinasabi mo, Lord, ayoko na po ng ganito. Palagi na lang ako nasasaktan. Lord, make me strong in my heart. Alam niyo po, naging prayer ko po yan kasi po ako'y matampuhin. Ayan yung tatay ko, ano. Nung bata po kami, ako, pag merong sinabing mga salita, kagad na akong nakaganyan. Tapos lumuluha na po ako. Nung high school kami, yung mga, sa kantin doon, sabi nila, si Carmela siguro, no? Kahit walang masyadong naririnig na bad words, no? Pag nakakarinig ng bad words or mga salitang hindi, kagad siyang naaapektuhan. Nakikita nila, masyado akong sensitive. Pero sabi ko, Lord, strengthen my heart. Ayoko na yung umiiyak. Every time, pag magpe-pray na ako, umiiyak. Makayala. Ganyan sila. Lord, sabi ko, nagsawa na akong umiiyak. Sa kakatampo. Sabi ko, Lord, change me. Baguhin mo ako, Panginoon. Amen? Nare-realize natin sa ating sarili na mayroong mga bagay na hindi na tama. Amen po. That is brought about by the presence of God in our lives. Hindi na natin bibigyan ng katwiran yung mga maling mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Huwag mong sukatin ang iyong buhay sa dami ng iyong nagawa. Sukatin mo ito kung gaano ka naging katulad ni Jesus. Amen. Huwag nating kwentahin kung ano yung mga nagawa natin. Huwag nating taladtarin. Huwag nating ilitanya sa ating sarili, sa ating kapwa. Kung ano na, dati ganito, ganyan. Ginawa ko yan. No. Doon ba sa mga ginawa natin yan, nagiging kawangis ba tayo ni Kristo? Amen? Alam ko po, meron pang inaayos, binabago ang Diyos. Sino po dito meron pang inaayos si Lord sa Kanya? Amen. Okay? So habang nakikita natin ito, inaayos pa ni Lord, the more that we see what's wrong in us, doon tayo talaga babaguhin ng Panginoon. So, paano maging katulad niya? Number 1, nasahin natin ang kanyang ninanasa. Desire what God wants. Desire what He desires.
Nasain natin kung ano ang longing or ninanasa ng ating Diyos. Sabi, Jesus said to them, John chapter 4, verse 34, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Amen? Ang pagkain niya ni Kristo ay gawin ang kalooban ng Diyos. Ha? Mabubusog ka ba doon? Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Matthew chapter 4, verse 4. Anong ibig sabihin? Yung pagsunod po sa Diyos ay isang sangkap ng ating buhay upang maging malakas po tayo sa ating buhay na ito. Spiritually strong, doing the will of God. Tingnan natin, pag tayo sumusuway, pag dinindisobey natin yung kalooban ng Panginoon, anong nangyayari sa atin? We become weak, spiritually weak. Nawawala yung kagalakan. Tama ba? Nalulungkot ka. Ayaw ko na. Kayo na lang mag-pray. Tama ba? Because disobedience is a sin. So we now want to obey Him. Sabihin natin, I want to obey Him. I want to obey. Sabihin po natin, I want to obey the will of God in my life. Ang sabi, para po tayo ay maging katulad niya, magkaroon tayo ng kamukhang pagnanasa ni Kristo. Amen? My meat is to do the will of Him. Ano ang kalooban ng Diyos? Nandito sa kanyang mga salita. As we read the Word of God, we begin to see, to discover. Maaring na-preach na ito, pero nung ikaw ay magbasa, nangusap yan sa'yo. Nanatili ka doon sa kalooban ng Diyos. At tapusin yung mga trabaho para sa atin. Ano yung tatapusin natin? Kung ano yung nais ng Diyos sa iyo. Okay? Paano tayo magiging katulad niya? Nasain natin. Amen? Let's have the same desire. Sumunod sa kalooban ng ating Ama. Lahat ng magnanasang sundin ng kalooban ng ating Ama, magsabi ng Amen. Amen. Pangalawa, develop friendship and intimacy with God. Develop, ibig sabihin, hindi lahat tayo nagkakaroon ng oras para manalangin, personal. Hindi lahat nagkakaroon ng oras, personal na magbasa ng salita ng Lord. O maaring nagbabasa tayo, pero hindi ganoon yung ating malalim na interest. Let us build a deep interests, malalim na interests, na basahin ng salita ng Diyos. Bakit kasi natin ito babasahin? Anong basan tayo ni kapatid? Ngayoning panahon na ini. Ngayong panahon ito, kung ano-ano yung mga nangyayari sa paligid. Tanging salita ng Diyos ang makapangyarihan upang maging malakas yung ating kalooban. Amen? Tanging salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon sa mga desisyong ating gagawin. Tanging salita ng Diyos ang bubuhay sa ating mga puso at isip na nawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. So, develop friendship and intimacy. Mas lalo tayong nagiging malapit sa ating Diyos pag ating palaging nababasa, na-meditate, naririnig ang Espiritu sa pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng panalangin. Have you set a time of prayer? Nag-set ka na ba ng time of prayer? Diba, tinuturo natin ito sa ating EGR. Even sa ating mga pag-aaral, transition, na magkaroon ng oras, time for devotion, time alone with God. Kung tayo kumakain 3 times a day, okay, kumain tayo ng salita ng Diyos. Read the Word of God and pray.
Magkaroon ng oras. Sapagkat marami talagang umaagaw ng oras po natin. Amen? Let's have a decision, Lord, I want to be like you. Maging malapit sa iyo, maging intimate sa iyo. Iwan na natin yung mga nakagawian natin, mga dating gawin natin. No? Piliin nating magbabad sa kanyang presensya. Let's choose to dwell in the presence of God. Palagi nating sinasabi, marami tayong mga recorded messages, marami tayong mapapakinggan na worship. Ito, nabanggit ko na, dito yata, no? Itong linggong ito, itong kahuli mo, pakinggan mo lahat yung mga preaching. Makinig ka ng mga worship song. Okay? Nagtatrabaho ka, pakinggan mo mga worship song. May ginagawa ka, pakinggan mo mga preaching. Okay? Itabi mo muna yung mga nagpapalamig ng iyong pananampalataya. Hindi ko sinasabing hindi mo nakausapin yung pamilya mo. But during your time alone, makinig ka. Every time, buksan mo. Ito naman yung benefit ng ating mga gadget. Ano? Buksan mo doon sa nagpe-preach ng Word of God. Doon sa pagsamba. Pagdating mo dito sa Sunday, I tell you, ibang level ang pagsambang meron ka. Kasi you are infused doon sa fellowship natin sa Diyos. Nabibigyan tayo ng apoy, ng passion, ng great confidence doon sa presensya ng Diyos. That is the key of being like Him. Palagi mo siyang kasama araw-araw. Doon po sa Exodus chapter 34, yung sinabi ko kanina, verse 29. Nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, dala niya yung dalawang malalapad na bato kung saan nakasulat ang utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakasisilaw ang kanyang mukha o ang mukha niya dahil nakikipag-usap siya sa Panginoon. Hindi ko po sinasabing yung palagi ka na lang sumisigaw. Palagi ka na, hindi po. Subalit meron sa iyo, sa puso mo, sa kalooban mo, na hinuhubog ng Diyos. Habang minamasdan natin yung kalwalhatian ng Panginoon, yung ating verse, unti-unti tayo binabago upang maging katulad niya. So, i-evaluate natin yung mga oras na nag-spend ka, ng oras na makinig, sumamba, mag-worship. I-set mo yung videoke mo. Huwag kang umawit ng, wag muna yon. I love you, Lord. Diba? Bibirit. Karetang birit, aburi mong ibirit. Bumirit ka sa Panginoon. Kahit sa videoke, boring. Hindi po. Sa totoo nga, mas matataas yung level ng mga key ng mga worship song. Diba? Pero hindi po yun yung boses mo, hindi yung birit mo yung puso mo. Dinadala sa Panginoon. And in the presence of God, there we behold the beauty and the glory of God. Habang ikaw ay sumasamba, habang ikaw ay nananalangin. Kailan yung huling nanalangin ka na doon pa lang sa umpisa ng iyong panalangin, pagsamba, nararamdaman mo na yung matinding presensya ng Diyos. Amen? Tingnan natin yan araw-araw. Kung ang buhay natin nawawala na ng ganong intensity, just kneel before the Lord. Lord, restore, renew. Restore, renew. God is faithful. Tapat ang Diyos. Hindi niya bibiguin yung mga naghahanap sa Kanya. Amen? Sa tanda po nating ito, keng metwatang makanyan, ang dami na nating ginawang mali sa buhay. Sorry, hindi po ako galit. Ang dami na nating ginawang maling desisyon, maling mga umpukan na ating inuupuan na hindi nagbibigay kagalakan. Kung hindi, after a while, nalulungkot lang tayo. Desisyon na nating lubayan. Amen? Tanggihan. Kasi we want more of Jesus. All I need is you, Lord, is you, Lord.
All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Amen? In the presence of God, we are being changed. Dun sa Acts chapter 4, verse 13. And now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled. And they realized that they had been with Jesus. Habang kausap po nila si Pedro at si Juan, nagtaka sila. Hindi naman mga aral yung mga taong ito. Pero iba yung kanilang mga sinasalita. At na-realize nila, yung mga taong ito, palagi nilang kasama si Jesus. Kaya merong nagbago sa kanila. Higit na kaalaman, higit na karunungan ang meron sila kasi naging kasama nila si Jesus. They have been with Jesus. When you are with Jesus in your secret place, in that place of prayer, paglabas mo iba. Mas tamed ka. Kasi doon, hindi lang po yung nag-pray ka kasi, punong-puno ka ng, Lord, sana yung na to. Tulungan nila ako. Ayan ako sa sopan. Amen, amen. At lumabas ka. Ayaw mo sa sopan. Diba? Hindi po yun. Yung ating pag-pray po, hindi lang yung paghihinagpis natin, pagrereklamo natin sa Diyos. Tandaan po natin, yung mga reklamo po, no? At natapos ka sa reklamo, wala kang matatanggap na transformation. Kasi bakit? Reklamo lahat ang mineditate natin. But whenever we come to the Lord, Lord, ano po ba yung pinagdadaanan kong ito? Disiplina po ba ito? Kailangan ko po ba ng wisdom? Kung ano po yung dapat kong gawin, Lord, speak to me. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo. Then the Lord will speak to you. Alam niyo po, in my prayer, sabi ni Lord sa akin, write everything. Wapen eh. Dati talagang nagsusulat po ako mula ng alas 5 ng umaga hanggang gabi. Sinusulat ko lahat kung ano yung dapat kong gawin. Sa akin po yun. Ako po yun. Sapagkat iba yung personalidad ko. Gusto kong nakakatapos every time. Palaging may goal, palaging may plano. And then the Lord reminded me, write everything. Para nakikita mo. You see, the Holy Spirit reminds us in His prayer. Kaya nga kung pumasok kang, nagugulo yung utak mo, paglabas mo, naayos na. Amen? Sapagkat tinaayos tayo ng Espiritu ng Panginoon sa ating panalangin. Hindi lang tayo parang banal-banalan. Kung hindi binabanal tayong totoo. Pag sinabing banal-banalan, sinasabi mo, pero yung ugali mo, walang nagbabago. Yun yung banal-banalan. Amen po. Well, mapagod na tayo doon sa pagbanal-banalan. Amen po. Maging totoo po tayong banal at matuwid. Dahil nagpapaayos tayo sa Diyos. Huwag nating ituro yung, ito kasi kasalanan na kasi ito, kasalanan ito eh. Pero marami tayong pwedeng ituro. Marami. At habang nagtuturo ka, 3 yung nakaturo sa'yo. Maging concern natin yung ating sarili. Pangatlo, nagiging katulad tayo ni Kristo kapag pinipili nating maging humble. Yung una, yung desire niya, maging desire natin. Pangalawa, develop a close relationship, intimacy with God. Pangatlo, kapag pinili nating maging humble, maging mapagpakumbaba. Sabi po ni John, He must increase, but I must decrease. Maitaas ang Diyos at ako'y maibaba. Maging mapagpakumbaba po tayo, kapatid. Sabihin natin, mapagpakumbaba. So, ano ang definition ng mapagpakumbaba? Alam natin na, balutan na po yan, naning maging mapagpakumbaba. No? Yung hindi natin nanasain na tayo na lang, tayo ang bida, masabi yung pangalan natin,
mailagay yung mga picture natin sa PowerPoint. Hindi na natin hinihiling yan. Yung dapat ikaw yung dito, dapat ikaw yung doon. Hindi po. Maitaas ang Panginoon sa ating mga buhay. Dapat akong kumanta, dapat. Alam niyo po, ang daming mga bagay na paparana sa atin ng Diyos upang mahubog po niya tayo. Maharing hindi mo pa nakikita ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Ngunit habang nananatili ka sa Kanyang presensya, sa Kanyang salita, at sa Kanyang kalooban, ikaw ay nagiging kawangis ni Kristo. Nagiging mapagpakumbaba. Alam niyo po, easier said than done, sabi nga, ang hirap. Pero pag dinesire mo, yung biyaya ng Diyos kikilos sa buhay natin. Yung Espiritu ng Diyos kikilos sa Lord. Ayoko pong, di ba? Yun lang yung sinabi mo, misinterpret. O, anong reaction mo? Ali! Hindi! Ha? Di ba? Iba na yung reaction mo. Misinterpret. Yung, ako, meron akong ganyang pag yung sinasabi ko, hindi nakukuha. Pero sabi ni Lord, di ba? Okay. Ang ibig kong sabihin ganito. Mali yung pagkakasalita ko. Hindi ako marunong mag-express. So nakikita ko, bakit hindi naintindihan? Hindi ako marunong mag-express. Hindi ako marunong mag-explain. Di ba? Pero yung, MIT dyan! Bobo? Ay, wag ganon. Grabe, wag po. Let us be humble. Kung hindi tayo naintindihan, ayusin natin. Sorry, hindi mo naintindihan yung sinabi ko. Amen? O kung ano pang yung mga bagay na minsan parang tayo yung ibinababa, it's just fine. Alam naman po ni Lord. Kung mali tayo, di mag-ayos. Kung tama tayo, thank you Lord. Amen. Amen. Huwag mong ipangalandakan, ako ang nagwagi. Ako ang tama. Ako ang nagsabi niyan. Ako ang may idea niyan. Ako ang nagpagawa niyan. Ako yung pumunta doon. Ako yung pumunta doon. It's all by the grace of God kung bakit meron man tayong nagagawa sa buhay na ito. Sapagkat kilala natin kung gaano kahina yung ating mga sarili. Pero salamat sa Diyos. Amen? Ginagamit niya tayo. All for His glory. Minsan, nakala nga natin, nakaka-bless tayo, hindi naman pala. Sorry po. The church is not merely a place we attend. It is a place where God builds us into the people He has destined us to become. Ito'y lugar na pinoproseso tayo ng Diyos upang malikha kung anuman ang nais ng Diyos sa atin. Maging mapagpakumbaba, mapagmahal, mapagpatawad, maging mapagpasalamat. Amen? Maging masipag. Kung ano yung nais ng Diyos na maging tayo. Number 4, kapag nagiging katulad po niya tayo, una, pag yung desire natin, yung desire niya, nagiging desire natin, nagkaroon tayo ng develop intimacy with Him, nagiging mapagpakumbaba po tayo, at kapag handa na tayong pabasag. I must be broken before I'm blessed, faithful before I'm dressed in His royal robes. Napakahalaga na tayo'y basag. Paano na nga ba yung kanta nating pusong basag? Makananita, kanta yun mo. Baguhin mo ang puso ko. Yan. Sige, pupunta. Yung basag, huwag lang basagan ng trip. Yan, ayaw nating pabasag kung anong trip mo. Kinokontra ka. Gusto mo ito. Ayoko na nga. Palaging binabasag kung ano yung gusto ko. Basagulero. Ay, hindi, joke. Yung pabasag natin sa Diyos, yung alam natin sa sarili nating tama, pero mali. Amen? Yung gusto natin, pero hindi gusto ng Diyos, yun po doon tayo nababasag. Doon tayo binabasag.
Gusto mo itong paraan na to, pero hindi nangyayari. Bakit? Nasasaktan ka, hindi nangyayari. Kasi bakit? Binabasag ka ng Diyos. Break me, mold me. Sabi ng kanta natin, nagtatas pa tayo ng break me, make me. Pero pag binasag ka nila, Lord, Lord, bakit? Kasi sabi mo, break me. Kasi, di ba, yung mga yung pattern, binabasag pag hindi maganda yung pagkakagawa ng pat. Ipaproseso ulit, aayusin ulit para maging the best, maging maayos, maging pang-display. Okay? Binabasag po ng Diyos kung ano ang mali sa buhay natin. So handa po ba kayong pabasag? Pabalbalta mo po itangi dapat. Yung pride, pabasag natin yan. Yung sarili nating kaisipan, pabasag natin yan. Surrender it to the Lord. Amen? Babasagin ka muna ni Lord para mahubog ka niya. Kasi mali yung shape mo. Nais ng Diyos. Yung shape na nais niya para sa'yo. Amen? Nais niya ito. Basagin niya yung iyong mga association. Yung mga sinasamahan mo, yung mga pinagdidesisyonan mong mali, binabasag ng Diyos. Sa karya ng Diyos, yung pagiging broken ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ang simula ng tunay na pagbabago. Alam niyo, yung brokenness, yung gusto mo pero hindi nangyari. Mahirap sa kalooban, mabigat. Naiiyak ka, nalulungkot ka, pero sinasabi mong, Lord, let your will be done. Let your will be done. Ito yung simula ng tunay pong pagbabago. Ito yung pintuan tungo sa panunumbalik natin sa Diyos. Ito yung lugar kung saan tayo muling binubuo ng Diyos. Hindi hinahanap ng Diyos yung pusong mayabang at umaasa sa sarili. Amen? Tingnan natin yung sarili natin. Minsan, mayabang lang tayo. Minsan, pinangangalandakan natin, kaya ko yan, kaya kong gawin yan. Without Him, we cannot do anything. Amen? It's all by the grace of God. Kung ano man yung nagagawa natin, kung ano man tayo, it's all by the grace of God. At kung hindi pa tayo ganon, marami pa tayong kahinaan, marami pang binabasag ang Panginoon. It is all by His grace. Surrender. Be broken before the Lord. Huwag tayong maging mayabang. Sabihin mo, huwag akong maging mayabang. Hindi ako magiging mayabang. Lord, sinusurrender ko ang lahat ng kayabangan sa buhay ko. Thank you, Jesus. Amen? Whenever we see what's wrong in us, surrender it to the Lord. Amen? Hinahanap niya yung pusong mapagpakumbaba, nagsisisi at handang magpasakop sa Kanya. Isang illustration po natin, isipin mo yung isang binhi or butil ng palay. Habang buo pa yung balat nito, nananatili lamang itong isang butil. Ngunit kapag ito'y naibaon sa lupa at ang balat nito ay nabasag, saka lamang ito sisibol at magbubunga ng marami. Amen? So yung butil ng palay na yan, okay, pag na-break yung kanyang husk, doon sisibol yung plant o yung dahon. At magpuproduce ng mas maraming butil. Di ba? Ganito rin yung buhay po natin. Hanggang nakakapit tayo sa ating sariling lakas, sariling kalunungan, sariling paraan, limitado na lobat ang iPad ko. Pakilagay po dyan. Pakikuha po yung phone ko. Ilagay na lang natin dito sa PowerPoint. Sorry po, lobat ka pala. Wawa ka naman. Ayan, sige po. Yan. Yan po. Yes po. Kung pwede pong pakicharge. Yan. Pag disconnected ka kay God, nalolobat ka, nawawalan ka ng use.
Di ba? It's my bad. Kasalanan ko yon. Nakita ko na kanina lobat na, pinilit ko pa. Alam niyo po, pag tayo mahina, wag nating ipilit yung sariling lakas. Punta lang tayo palagi sa Panginoon. Mag-recharge tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Minsan tinatamad kang magbasa ng salita ng Diyos. The more na magbasa ka, sige, ilakas mo pa. No, tinatamad ka. Parang habang nagbabasa, have you experienced yung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, tapos naalala mo, tapos binaba mo yung Bible mo, naglakad ka? Na-experience yun? Ay, ako lang, sorry Minsan po ako nagbabasa, ay, yun palang Tapos, sandali, nagbabasa ako. Doon muna ako, tapusin ko muna. Diba? Nadidistract tayo ng kaaway. Yan, ilalagay ko dito. Kasi alam niyo po, kung anong lakas meron tayo, lahat ng yan galing sa Diyos. At pag tayo nanghihina, wala tayong ibang pupuntahan kung hindi ang Diyos. Kung hindi ang salita po ng Panginoon. Okay? So, panghuli na po tayo, no? Thank you, Jesus. Hanggat nakakapit pa tayo sa ating sariling lakas, sariling karunungan, sariling paraan, limitado ang pwede nating gawin para sa Diyos. Pero pag sa Kanya tayo nakadepende, pati yung hindi natin kaya, pinapalakas tayo ng Diyos. Ikaw mismo, magwa-wonder ka, Lord, bakit ko nagawa yun? And you become awed, namamangha ka sa Diyos. Lord, salamat po. Diba? Salamat, Panginoon. Alam niyo po yung church natin, puno ng mga taong may kahinaan. Pero meron tayong Diyos na punong-puno ng kalakasan. Amen? Ang lakas natin ang gagaling sa Diyos. Amen? Kaya nga, ipagpatuloy po nating mag-connect sa Diyos. Huwag nating kailanman labanan kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Huwag nating isulong yung ating sariling kaisipan. Kung hindi, kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Lahat ng mga ginamit ni Lord ay dumaan ng pagbasag. Ano na ba ang mga binasag ng Lord sa atin? Marami, di ba? Marami. Huwag maging matigas yung ating kalooban. Huwag maging matigas yung ating mga puso. Sumunod lang po tayo sa Diyos. Amen? Ay, makananya ini. Kaya ninamo. Yung pagiging bagbag o broken before the Lord ay hindi ang katapusan ng kwento. Wala na. Wala na. Dapat ganito Ganito yung nangyari. Oh Lord, dapat ganyan. Ba't nangyari to? Born again ko Worker ako. Naglilingkod ako sa'yo. Bakit to nangyari? Binabasag tayo ng Diyos. Minsan parang, unfair naman. Unfair naman. Lord, bakit? Kailangan bang ipadaan mo sa akin ito? Instead of overthinking, just say, Lord, teach me. Teach me, Lord. Baguhin mo yung aking puso. Ano man yung nais mong hubugin, ano yung gusto mong gawin sa akin? Alam nyo, yung Bible na ito, punong-puno ng mga taong binasag ng Diyos. At nung sila'y sumunod sa Panginoon kung anong nais ng Diyos, lubusang naging significant yung kanilang buhay sapagkat yun yung nais ng Diyos para sa kanila. Thank you, Jesus. Being broken, ito po yung pasimulan ng dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Maraming hindi magandang mga kwento nangyari sa buhay natin. Pero nung habang sumusunod sa Panginoon, mas nakikita mo ito pala yung pagdadaanan ng Lord sa akin. Kung hindi ko pala naranasan yung bagay na yon,
hindi ko alam kung ano yung nandoon. Hindi ko alam i-encourage yung taong merong ganitong pinagdaanan. Sa buhay po natin ngayon, kailangan natin yung nakakaunawa. Minsan totoo din yung sinasabing hindi mo kasi naranasan, kaya hindi mo naunawaan. Pero alam nyo, pag merong mga taong lumalapit sa inyo, in-encourage kayo, huwag mo sasabihin, hindi mo kasi naranasan. Baka, naranasan niya na, di mo lang alam. Kaya kanya ini-encourage. Lalo na ang Diyos. Balo na ng gagawa, no? Ang sabi ng salita ng Diyos, masasabi ba ng luwad sa kanyang magpapalayok? Na bakit ginawa mo akong ganito? Bakit ganito yung ginawa mo sa akin? Meron ba tayong sariling kaalaman tungkol sa ating kinabukasan? Sino yung may tunay na alam sa ating kinabukasan? Ang Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Kung nahihirapan tayo sa sitwasyon natin ngayon, humingi lang na tayo ng lakas sa Panginoon. Lalo tayong manalangin. Mga kapatid, ngayon pong panahon na ini. Ngayong panahon ito, ang daming mga hindi maganda. Manalangin lang tayo palagi. Manalangin lang tayo palagi. Huwag nating palaging tignan yung sarili natin na tayo lang yung tama. Na-deserve natin ito, na ganito, ito yung gusto ko, ito yung dapat mangyari. Just ask the Lord, Lord, let your will be done. Let your will be done, Lord. Palakasin mo yung aking puso. Amen. The Lord heals. Pag tayo nabasag, masakit ang mabasag. Kung paano yung mga men of God binasag. Si Abraham, si Jacob, si Joseph, si David, si Peter, Paul, even Jesus. Even Jesus, He is broken. Spirit, soul, and body. Amen? Lahat ng bahagi ng kanyang buhay nabasag. Pero inialay niya ito. Ialay natin yung buhay natin sa Diyos kasi pinapagaling ng Diyos. Amen? Ng Diyos ay nagpapagaling ng puso, ng isip. Yung ating mga nakaraan sa panahon, ang hirap, ang sakit, ang hirap. Pero when we just let God, let God, let God, let God, yung napagtagumpayan mo, makikita mo, Lord, salamat. Jesus, salamat. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po ng Luke chapter 4 verse 18 to 19, the Spirit of the Lord is upon me, and He has sent me to heal the broken-hearted. When we were broken, God will use us to heal the broken-hearted. Amen? Huwag po tayong tumanggi. Pag nais ng Diyos na pagalingin tayo, tanggapin natin ang kapangyarihan ni Lord. The Lord is near to the broken-hearted and save the crushed in spirit. Amen. One thing I desire. Thank you, Jesus. Kapatid, we want to be what we behold. We want to be like Jesus. So behold Him more. Amen? Behold Him more. Wag lang paglinggo. Wag lang pag-soaking. But every day, behold the beauty of the Lord. Stay in the presence of the Lord. Be grateful. Be grateful. Pag meron tayong nasasabi na hindi tama, just be humble. Lord, help me, Lord. Or parang tama ka, hindi ka pinapakinggan, just be humble before the Lord. Help me, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Magkaroon po tayo ng ganyang puso. Yung one thing lang natin, si Lord. Hindi tayo distracted ng maraming bagay sa ating paligid. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God.